Taong 2022, mula sa mga pagsubok na naranasan ng Iglesia bago ang ika-24 na taong anibersaryo ng JF Kabuyaw, ay unti-unti nang naibalik ang pisikal na pagtitipon. Sa taong ito, ang Iglesia ng Kabuyaw ay binubuo ng may 40 pamilya at individual, at nakapagtalagang muli ng 4 na training elders na sina Apprentice Elder Ronnie Texon, Apprentice Elder Ronald Canlas, Apprentice Elder Vic Rodriguez at Apprentice Elder Pem Buko. At ngayong taon, Setyembre 2023, muli ay tinugon ng Panginoon ang panalangin ng Iglesia na mabili ang bakanting lupa na katabi ng kasalukuyang bahay panambahan na may sukat na 200 metro kwadrado. Kaya sa ngayon, ang lupang pag-aari ng Iglesia ng Kabuyaw ay mayroon ng kabuuang sukat na 400 metrong kwadrado. Mula sa pagsulong ng Iglesia sa mga nakaraang taon, patuloy at sinisikap lalo na maisakatuparan ang layunin ng Panginoong Hesus at JFCM Mission na may panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyaw. Ngayon, sa 25 taon, pagpapakatatag at pasasalamat. Kolosas Kapitulo 2, Bersikulo 7. Taong 2022, mula sa mga pagsubok na naranasan ng Iglesia bago ang ika-24 na taong anibersaryo ng JF Kabuyaw, ay unti-unti nang naibalik ang pisikal na pagtitipon. Sa taong ito, ang Iglesia ng Kabuyaw ay binubuo ng may 40 pamilya at individual, at nakapagtalagang muli ng 4 na training elders na sina Apprentice Elder Ronnie Texon, Apprentice Elder Ronald Canlas, Apprentice Elder Vic Rodriguez at Apprentice Elder Pem Buko. At ngayong taon, Setyembre 2023, muli ay tinugon ng Panginoon ang panalangin ng Iglesia na mabili ang bakanting lupa na katabi ng kasalukuyang bahay panambahan na may sukat na 200 metro kwadrado. Kaya sa ngayon, ang lupang pag-aari ng Iglesia ng Kabuyaw ay mayroon ng kabuuang sukat na 400 metrong kwadrado. Mula sa pagsulong ng Iglesia sa mga nakaraang taon, patuloy at sinisikap lalo na maisakatuparan. Napakasaya po ngayong umaga kasi po tayo nagkasama-sama po muli. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede po tayong tumayo upang tayo po ay sama-sama manalangin, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at ilapit po natin ang ating gawain ngayong umaga. Ama namin nga sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na tapat, kailanman hindi nagbabago. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, mula po sa aming paggising, napakaganda pong umaga na pinagkaloob niyo po. Lalo na po ngayon kami ay nagkasama-samang muli, upang nga po ay makasamba at magpuri sa iyo ngayong umaga, Lord. Lord, maraming salamat po sa dumaang isang linggo na kami po inyong iningatan, na patuloy po na paggabay nyo ay naandyan, nananatili po kayong tapat sa bawat isa sa inyong mga anak, Lord. Lord, maraming salamat po sa bawat na pinaparanas niyo po sa amin. Ito man ay mahirap, madali, may kasayahan, may kalungkutan. Maraming salamat po, Lord. Nawa nga po ito ay maging aral po sa amin. Ito po ay magsilbing, ito po ay aming matutunan bilang inyong mga anak na tagapaglingkod sa habang kami nabubuhay po dito sa mundo. Manatili nga po ang aming pagpapakumbaba sa bawat isa, lalo na po higit sa inyo, Lord. Lord, sa umagang ito, nilalapit po namin ang aming gawain mula po sa umpisa hanggang sa magtapos po, Lord. Nawa nga po ang inyong presensya, ang inyong pag-ibig ang umiral ngayon sa aming iglesia, Lord. Ganun nga din po, Lord, sa online po namin na nawa nga po maging ayos po ang internet connection, nawa po sila ay makasamba rin po ng maayos at
sila po ay makiisa rin po sa gawain, Lord. Lord, maraming salamat po sa gagamitin niyo po ngayong umaga mula po sa magpapaawit. Nawa nga po ay kayo po ang manguna at mag-connect po sa kanila upang ang pagsamba po namin, ang pagsamba ng bawat isa ay maitaas po ng higit po sa aming buhay. Nawa nga po ay ang pagsamba namin ay tanging kayo lang po ang aming maisip, kayo lang po ang tanging aming maisip po sa aming puso at kayo lang po ang aming mapupurihan, masamba at maparangalan ngayong umaga. Lord, sa magpapahayag po ng inyong mga salita, maraming salamat po sa buhay niya. Maraming salamat po sa paggamit sa kanya upang kami nga po ay mapangaralan at kami nga po ay matuto. Hindi lang po basta ito marinig, kundi ito nga po ay maipamuhay namin sa aming buhay. Bilang inyong mga anak, Lord. Lord, loobin nyo nga po sa umagang ito na kayo nga po ang magpadala ng inyong mga matatapat na anghel upang ang kapayapaan nga po dito sa aming iglesia ay siya po ang umiral at sila po ang lumaban sa mga nagbabalak po ng hindi maganda sa inyong gawain. Sila po ang protekta sa bawat isa, maging nasa suman po o dito po sa iglesia. Lord, nilalapit din po namin ang mga guro ng Sunday School. Salamat po sa buhay nila. Maraming salamat po sa patuloy na paggamit sa kanila at sa mga bata nga po na sa murang edad po nila ay sila ay natututo. Sila nga po ay nagkakaroon ng kaalaman mula sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat din po sa bawat isang nandito, sa mga kapatid na patuloy na ang kagalakan at pagtsatsaga po nila ay naandyan. At maraming salamat po sa pag-iingat sa kanila, sa pagbibigay ng kalakasan at sa mga pangangailangan po nila, Lord. Maraming salamat po, Lord. Sa umagang ito, Lord, tanging kayo lang po ang aming masamba, mapupurihan, at tanging kayo lang po ang madakilan namin, at tanging kayo lang po ang nasa puso't isipan namin ngayong umaga, Lord. Lahat po ng aming dalangin ay tanging inaasa lang po namin sa inyo, sa tanging sa nag-iisang dakilang Ama namin, na nag-iisang tapat, dakila at kayo lang po ang aming sasambahin, pupurihin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. So tayo po ay dadako sa ating call to worship. Tayo po ay babasa sa Aklat ng Awit 68:19-20. So sabi rito, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Si Yahweh ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatay ay hinahango tayo agad. So napakaganda po ng ating verse ngayon. So dito po sa maikli nating verse, meron tayong 4 na points na makukuha. So sinasabi po rito na ang faithfulness ng Panginoon. So dito po sa panahon ng Israelita, nakikita po na nagpo-provide pa rin siya sa mga tao na hanggang sa panahon natin ngayon, tayo po'y patuloy niyang pinoprovidean. Amen po ba? Amen. So, dito rin po nakikita natin yung kanyang ang blessings na patuloy natin natatanggap sa pang-araw-araw. Patuloy po ba tayong binibless ng Lord? Amen. So, yun po. Nagagamit po natin verse na to na to remind tayo sa blessings na natatanggap natin. Sinasabi na kinukuha niya yung ating mga pasanin na dala-dala, blessings, yun nga na natatanggap natin, na patuloy tayong pinapalakas yung ating trust sa Kanya. Kasi, di ba, every time na may problem tayo, sa Kanya tayo lumalapit, tinutulungan niya tayo, binibigyan niya tayo ng solution sa ating mga problema. At in that way, patuloy po natin siyang ina-acknowledge na bilang ating Panginoon at nabibigyan ng ating trust. Kaya, dapat nire-remind natin ang ating mga sarili na every time na nag-worship tayo or sumisimba tayo sa araw na ito, hindi lang natin yon ginagawa kasi uma-attend lang tayo or kumakanta lang tayo. Kasi maganda po yung kanta ni Sister . So dapat
enjoyin ko siya. Hindi po, mga kapatid. So, ngayon pong umaga, dapat po natin siyang i-acknowledge na ating Panginoon na nagbibigay at patuloy na inaalagaan tayo sa lahat ng oras. Kaya po, mga kapatid, sambahin po natin siya with deeper connection and praises para sa Kanya. Yun lang po. Inanya po tumayo ang lahat. Magandang umaga po sa bawat isa, maging sa ating mga kapatid na nasa Zoom. Yan po. Umalakpak po tayo sa ating Diyos na buhay. Amen. Yan. Naanayahan po ang bawat isa na lumapit at puntahan po yung ating mga kapatid habang tumutugtog po. Batiin po natin ang bawat isa. Magandang umaga po. Siya'y ating purihin at sambahin. Purihin, sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Tayo po'y umawit. Purihin, sambahin, siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Minsan pa, sama-sama po tayong umawit. Purihin, sambahin, sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Tunay nga, Panginoon. Purihin, sambahin, siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo po'y umawit. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Minsan pa, sa Diyos tayo'y umawit. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Hallelujah! Patuloy po tayo mag-alay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Tunay pong wala lang ang iba na karapat-dapat po sa ating pagpupuri at pagsamba. Amen! Wala na nga ang iba. Wala na nga ang ibang katulad mo. Wala na nga ang iba na higit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at
Tunay nga, Panginoon, na pinapahayag po ng aming mga labi, ng aming mga puso, na Ikaw lamang ang tunay na Diyos. Wala nang makapapantay pa sa iyo. Hallelujah. Sa puso namin, Panginoon. Sa puso ko, Ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa iyo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Pagkat wala na nga, Panginoon. Pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Hallelujah. Purihin po natin at dakilain ang ating Panginoon. Wala na pong may papantay pa sa ating Diyos na dakila sa lahat. Amen. Kaya po mga kapatid, tayo po'y patuloy na lumapit sa presensya ng ating Diyos. Ating pong muling alalahanin ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Karapat-dapat po ang ating Panginoon sa ating papuri at pagsamba. Tayo po'y umawit ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa sa ating Diyos. Hallelujah. O aming Diyos, purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon.
Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal. Ikaw ang haring nagmahal. Ang tulad ko, sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Tayo po'y umawit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Sambahin ang ngalan mo, aming Ama. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka, O Diyos. Hallelujah! Di ka nagbabago, O Diyos. Purihin ka. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Mangiwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos. Purihin ka, Ama. Oh, sambahin po natin ang dakilang Diyos. Oh, hallelujah! Dakilang Ama. Salamat, salamat, Panginoon. Kay buti mo. Hallelujah! Sambahin ka, O aming Diyos. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Sambahin natin sa Espiritu ang ating Diyos. O hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, O aming Diyos.
nagbabagong Diyos. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, aming sandigan, yan para sa amin, Panginoong Hesus, mag-ari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Aming Diyos. Hallelujah. Purihin ka, o aming dakilang Diyos. Nagpapasalamat po kami sapagkat kami po ay iyong niligtas, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. At ngayon kami malaya nang nakakapagpuri sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong habag, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, O Diyos. Tunay pong ikaw ay dakila, wala nang maipapantay pa sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang aming papuri at pagsamba magpakailanman. Lahat po'y magwika ng Amen, Amen. Sa Diyos po ang papuri magpakailanman. Salamat po. Check, check. Test. Mic, test, sound. Check. Hello, mic. Hello. Hello po. Hello, ma'am. Hello, test, mic, test, sound. Mic, test. Mic, test, sound check. Hello. Test, mic, test, mic. Yan, okay na kuya. Hello po, magandang tanghali na. Kasi mainit po ang panahon na po. Magandang tanghali po kung mayroon pa po mga nasa Zoom. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At gayon din po dito sa loob po ng Panambahan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y mag-aaralan na, magtuturoan po tayo. Sa mga ngayon lang po nakadalo, welcome po kayo. Ko po si Pastor Arnel na siya pong magtuturo po sa umagang ito. Noong isang linggo po, ay atin pong inaral yung may pamagat po na kailangan ang banal na Espiritu. Yun po yung ating inaral nung isang linggo. Atin naman pong aaralin sa umagang ito ay yung kanya pong mga gawa sa ating buhay. Ano po? Kung titignan po natin yung inaral nung isang linggo at ngayon po,
ay siya po ay magkarugtong. Ano po? Sabi nga natin, yung inaral natin yung isang linggo, kailangan ang banal na Espiritu. Ngayon, ano yung gawa nito sa ating buhay? Yung mga gawa sa ating buhay, siya po nating aaralin sa umagang ito. Kailangan po natin mga kapatid, magkaroon ng focus. Ulitin ko po, kailangan po natin magkaroon po ng focus. Parang pag salitang focus, parang humihina yung sound. Kailangan po natin magkaroon ng focus sa atin pong pag-aaral. Na po? Kaya po mga kapatid, bago tayo magturuan, ako po ay nakikiusap sa inyo. Sisikapin ko pong huwag masyadong mahaba yung pagtuturo upang hindi po makatulog yung ilan. At yun po yung pinapakiusap ko. At pangalawa pong pakikiusap ko sa inyo, wag po tayong makikipagkwentuhan sa katabi. At wag naman po tayo magiging teacher sa ating katabi. Ano po? Ano pa? Iwasan po natin mga kapatid yung pagkain. Ano po? Kaya po sisikapin ko po na maging maiksi lamang ito. Para po maunawaan. Ano po yung dahilan? Bakit ko po sinasabi ang lahat ng yon? Ano ang dahilan? Bakit ko po sinasabi yon? Sapagkat kung hindi po natin maunawaan ang pag-aaral, kung hindi po natin maunawaan yung atin pong pag-aaral, hindi tayo makakapagpasya. Hindi po tayo makakapagpasya kung tatanggapin natin o tatanggihan ang gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ano po yun? Pasya. Ano po? Kaya kaunawan maunawaan para po doon ka magpapasya kung tatanggapin mo o tatanggihan yung gawa ng banal na Espiritu. Amen po? Wala po siyang gitna, dalawa lamang po yung pagpipilian. Ayon po sa ating pag-aaral. Atin pong aralin, atin pong sama-samang aralin. Yung balikan ko po, yung atin pong pag-aaral ay may pamagat po ang gawa ng Banal na Espiritu. Atin pong matutunghayan dun po sa Juan, chapter 3, 3-5. Na siyang babasahin po ng atin pong tagapagbasa na si Kuya Judel. Kuya? Sumagot si Jesus. Pagkatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pagkatandaan mo, malibang isang tao ay pinananak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang pinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Salamat po sa pagkabasa. At alam ko naman po na makailang ulit na po nating nabasa ang aralin pong ito. Subalit atin pong muling babalikan upang higit po nating maunawaan ano nga ba yung tungkol dun sa kaharian na tinutukoy. Okay. Ang pinag-uusapan dito sa atin pong binasa ay ang pagpasok dun sa kaharian ng Diyos. Lahat ng tao po ay nahangad yun, mga kapatid. Para sa akin lang po, wala pong naghangad na gusto makapasok doon po sa lawa ng apoy. At yun din po yung hangarin ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay kung gugustuhin ng Panginoon ay makapasok po tayo sa kanyang kaharian. Subalit hindi po talaga lahat kasi ito po ay pasya ng tao. Kaya po, tingnan po natin, aralin po natin yung kausap ng Panginoon kung sino siya. Aralin po natin si Nicodemo kung sino po siya. Si Nicodemo ay hindi po basta-basta karaniwang tao. Siya ay bihasa po sa kautusan. Siya ay kagalang-galang na tao. Siya ay kabilang. Bakit siya kagalang-galang?
Siya ay kabilang sa 15 kapulungan ng Sanhedrin. Siya ang pinakamataas sa relihiyong Judaismo. Itong si Nicodemo ay naririnig na niya ang pagtuturo ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, tinatanggap ni Nicodemo yung turo ng Panginoong Hesus. Itong si Nicodemo ay may gusto po siyang Sana ako. Itong si Nicodemo ay lumapit sa Panginoong Hesus. May gusto po siyang itanong, mga kapatid. Subalit, hindi pwedeng hayagan. Bakit? Dahil kokontra sa kanyang posisyon. Kaya gabi po siya, mga kapatid, lumapit sa Panginoon. Subalit, sabi ko nga po kanina, tinatanggap ni Nicodemo ang itinuturo ng Panginoon Hesus. Kapagkat sabi niya, ano yung katibayan kung bakit tinatanggap ni Nicodemo ang tinuturo ng Panginoon Hesus? Anong sabi niya? Ika'y mula sa Diyos, sapagkat walang kakayahan magturo ng iyong tinuturo kung hindi siya mula sa Diyos. Yun yung nakita ni Nicodemo sa Panginoon Hesus sa kanyang pagtuturo. Hindi ko po alam sa akin pong sarili. Maaring nabasa ng Panginoon Hesus ang pangailan ni Nicodemo dahil iba ang naging sagot ng Panginoon Hesus dun sa tanong niya. Ang sabi niya, malibang ipanganak ang isang tao, hindi siya pagharian ng Diyos. Kung hindi tayo, mga kapatid, idalhin natin sa ating sarili o sa buhay ni Nicodemo, kung hindi tayo na ipapanganak na muli, hindi tayo paghaharian ng Diyos. Amen pa? Kung hindi tayo magiging born again, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Yun po yung sagot ng Panginoon Hesus kay Nicodemo. Kaya po mga kapatid, ilusyon lamang kapag inaangkin natin na napaghaharian tayo ng Diyos, subalit hindi naman tayo na ipapanganak muli. Ilusyon lamang po yun ng tao. Hindi siya napagharian ng Diyos, siya nakakasunod sa kalooban ng Diyos, subalit hindi naman po siya na ipapanganak na muli. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, kailangan maipanganak na muli upang siya po ay pagharian ng Diyos. Kaya nga, hindi po naunawaan ni Nicodemo yung sinasabi ng Panginoon na ipanganak na muli. Iba ang kanyang naging sagot. Bakit hindi po naunawaan ni Nicodemo? Ang kanyang sagot ay papaano may papanganak ang isang tao sa natural na kapanganakan. Ang naunawaan ni Nicodemo, yung ipapanganak na muli sa natural niyang kapanganakan, natural birth. Sabi niya, papasok ba kami sa sinapupunan? Yun yung tukoy, yun yung sinasabi, yun yung pagkaunawa. Hindi na unawaan ni Nicodemo yung sinasabi ng Panginoon na kailangan ipanganak na muli. At ipinaliwanag ng Panginoon Hesus kay Nicodemo ang natural na kapanganakan at ang kapanganakang tinutukoy ng Panginoon Hesus, yung kapanganakan muli. Yung kapanganakan sa tubig at kapanganakan sa Espiritu. Yun po yung ipinaliwanag ng Panginoon Hesus kay Nicodemo. At ngayon po, mga kapatid, at ngayon, ito po yung ating magiging katanungan sa atin pong, at na atin pong sasagutin. Ano yung tanong? Sabi po diyan, ano-ano ang mga gawa ng Banal na Espiritu sa buhay Kristiyano? Mahalaga po, mga kapatid, na malaman natin ang gawa ng Banal na Espiritu. Mahalaga po ba sa inyo? Amen? Yan. Mahalaga. Opo, mahalaga. Kasi kapag hindi natin tinatanggap, kapag hindi po natin tinatanggap, nilalagpasan natin ang gawa ng Espiritu. Kapag hindi mo, naunawaan mo, hindi mo siya tinatanggap, lalagpasan mo siya. Na po?
Kapag linagpasan, ano yung mga pwedeng mangyari? Ano po? Napapag-iwanan po tayo. Amen po? Kapag hindi mo tinanggap, napapag-iwanan po tayo. Dahil yung oportunidad bilang Kristiyano, dapat tinatamasa natin. Natututunan po natin at ginagawa po natin. Hindi yun lahat nangyayari sa buhay Kristiyano kapag linagpasan natin yung gawa ng banal na Espiritu sa buhay Kristiyano. Hindi natin tinatamasa dahil linagpasan natin, nagpapatuloy tayo sa sarili nating mga kagustuhan. Hindi tayo namumuhay sa udyok ng banal na Espiritu. Kaya po, akala natin, okay lang. Ano po? Akala natin, okay lang yung buhay natin. Yung pala ay napag-iiwanan na tayo. Na po? Kasi yung oportunidad, nawawala siya. Sapagkat yung turo, hindi po natin tinatanggap. Napakahalaga po ang pamumuhay. Ito ang buhay Kristiyano sapagkat ang sinasabi ng Biblia, ang buhay Kristiyano ay buhay paglakad. Ang buhay Kristiyano ay buhay paglakad. Sabi nga po yung pagsasaksi sa Panginoong Jesucristo. Ang pangunahin, mga kapatid, sa mga nagdadrive ng sasakyan, ano po? Ang pangunahing driver natin sa buhay ay ang banal na Espiritu. Dapat namuhay tayo sa udyok ng banal na Espiritu at usig nito. Hindi ibig sabihin, baliwala po ang salita ng Diyos. Mahalaga po, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Subalit, kung yung pagsunod sa salita ng Diyos ay hiwalay sa Espiritu, pagsunod ito na walang buhay, nagiging legalistic lamang, mga kapatid. Ano po? Nagiging legalistic lamang yung pagsunod. Wala po siyang buhay. Ganun po, mga kapatid. Ganun yung mga Hudyo noon. Ganun yung nangyari sa mga Hudyo noon nung araw. Sinusunod nila yung kautusan, subalit wala sa kanila yung Espiritu. Nagiging illegal lamang yung kailang pagsunod sa kautusan. Kaya't balikan po natin, mga kapatid, yung tanong, ano-ano nga ang gawa ng banal na Espiritu sa buhay ng Kristiyano? Una po, ang Espiritu ang nagsisilang na muli sa tao, sa Espiritu upang ito ay mapagharian ng Diyos. Magkarugtong po, mga kapatid. Nakalink po siya, link po siya. Yung Espiritu ng tao at ng Espiritu ng Diyos. Hindi po siya dapat magkahiwalay. Magkarugtong po. Hindi po tayo maliligtas. Kahit na po tayo ay nakamember o member po tayo sa pinakamalaking organisasyon ng religious organization. Di po tayo maliligtas kahit po tayo ay member ng napakalaking religious organization. Kahit na gaano pa ito kaganda, ano po, maraming taong sumasandal sa dominasyon, ano po. Marami pong sumasandal. Ano po? Tatanungin kanila nung mga sumasandal. Ano po yung tanong nila? Tatanungin kanila, mas marunong ka ba sa kanila? Mas marunong ka ba kay ganito? Sa aming mga pastor, sa aming head pastor, mas marunong ka ba sa kanila? Ang sagot, mga kapatid, hindi po. Hindi po ako mas marunong sa kanila. Mas marunong po sa kanila ang Biblia. Mas marunong po sa kanila ang banal na Espiritu.
ang mga unang apostol at ang mga propeta sa kanila. Mas marunong sa kanila. Na po, kahit na po hindi tayo, mga kapatid, kahit hindi po tayo mga scholar sa Biblia. Kung alam natin, basahin ang Biblia, damahin ang udyok ng banal na Espiritu, sundin sa ating mga buhay, nagiging pantas po tayo, mga kapatid. Nagiging pantas tayo at marunong sa buhay sapagkat ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Pag po tayong laging nakasandal sa dominasyon. Kahit na po, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo ng tapatan, kahit na po dito po sa Jesus First Christian Ministry, wag tayo masyadong sasandal, mga kapatid. Importante po lamang ang Jesus First Christian Ministry sa buhay ng bawat isa at sa atin kung nahahamon po tayo. Yung mga maling ginagawa natin, nahamon tayo na ituwid ito. Na patuloy tayong tinuturuan na magpakabanal. Doon po nagkakaroon ng halaga ang Jesus First sa ating buhay. At totoo tayo na nagiging sensitibo sa banal na Espiritu. Tinuturuan tayo na maging sensitibo sa banal na Espiritu at sinusunod ang kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng basta, mga kapatid. Hindi pwedeng basta, ako ganito na. Hindi pwede basta na, dito na ako mamamatay. Mayroon pong ganyan yung mga pangatiwiran kung paano sila sumandal sa isa pong grupo. Basta, pastor, matapat ako. Yun yung mga pangatiwiran. Matapat nga ba tayo? Saan? Sa mga mali? Matapat nga ba tayo sa mga instruction lamang? Dapat po natin suriin yon, mga kapatid, sa ating buhay. Para po tayo pagharian ng Diyos, kailangan tayong may silang na muli. Maraming ginagawa, mga kapatid. Slide ko yan, yung slide yan. Para makakita nila. Maraming ginagawa ang banal na Espiritu sa sanlibutan. Sanlibutan ito. Subalit, namumukod tangi. Kapag po siyang sinasabing yung salitang namumukod tangi, nangunguna siya. Ano po? Bukod tangi ang kanyang mga ginagawa sa buhay ng isang mananampalataya. Bukod tangi na ginagawa niya sa mga mananampalataya. Ang una po rito ay ang gawaing paglalakip o pagpapabilang. Dinalakip tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid. Doon sa sinasabi natin, pagkasilang na muli. Ang isang tao sa Panginoong Hesus o sa kanyang iglesia o kaharian dito sa mundo. Nilalakip tayo ng Diyos kung tayo po ay nagpapasya. Ang tawag po rito ay kapanganakan muli o born again o kapanganakan sa magitan ng Espiritu. Magitan po ng Espiritu. Marami pong ginagawang katatawanan ang salita pong born again. Tayo ba ay nakaranas na noon? Tayo ba ay napagtawanan na? Subalit po, mga kapatid, subalit dapat natin itong ipagmalaki sapagkat kung hindi tayo magiging born again, paulit-ulit ko nga pong sinasabi, hindi tayo paghaharian ng Diyos. Hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Kaya po, ang hindi born again, ay hindi po makikita ang paghari ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi po makikita sa kanya ang paghari. Tingnan natin kanina si Nicodemo, nakita po natin ang taas ng kanyang katungkulan, ang taas ng tingin sa kanya ng tao, pero hindi niya naunawaan ang paghari ng Diyos. Ang pagkaunawa niya, yung pagkasilang na muli ay tulad ng pagkasilang
sa natural birth. Hindi niya naunawaan yung sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po siya ligtas. Kaya po, saan man tayo ipinanganak, mga kapatid, saan man tayo ipinanganak, lahat tayo ay nakahiwalay sa Diyos. Wala pong natural na isinilang na ligtas. Wala pong natural na isinilang na ligtas. Ano po? Wala siyang lahat ng tao ay mapapahamak. Lahat ng tao ay sinilang na mapapahamak. Lahat po tayo ay hiwalay sa Diyos. Wala pong natural na isinilang na ligtas na pinaghaharian ng Diyos. Kahit na po, mga kapatid, yung mga sanggol. Na po, kahit na yung mga sanggol, kung hindi po namatay ang Panginoon para sa kanila, hindi po sila maliligtas. Subalit yung mga sanggol sa ngayon, na po, kung sila man ay mamatay, na po, sila po ay ligtas sapagkat namatay ang Panginoon Hesus para sa kanila. Kahit na po, mga kapatid, yung mga walang malay, na po, na isinilang, pag sinabing walang malay ay yung kanyang isip ay walang sapat na kaisipan, ligtas po sila sapagkat ang Panginoon Hesus namatay para sa kanila. Ligtas po sila. Ang dapat po natin pag-ukulan, ito po mga kapatid, ang dapat po natin pag-ukulan, tayo po mga kapatid na matatanda at may sapat na isip. Yun yung dapat pag-ukulan ng pansin. Na lagi natin itatanong, nating mga sarili, ligtas ba tayo? Palagi. Kasi hindi po natin alam yung pagdating ng Panginoon. Lagi natin itatanong sa ating sarili, ligtas ba ako? Kung dumating yung pagkakataon na kunin ng Panginoon yung aking buhay, pisikal, na natural, makakasama kaya ako sa kaharian ng Diyos? Yun po dapat nating laging itatanong. Kaya't kailangan natin mag-born again. Ang isang tao, basta galing siya sa lipi ni Adan. Tandaan po natin mga kapatid. Ang isang tao, mga kapatid, basta siya galing sa lipi ni Adan, isinilang siyang hiwalay sa Diyos. Kaaway ng Diyos, patay, dahil sa ating mga kasalanan. Nakahiwalay sa Diyos. Bagamat tayo'y buhay, hiwalay ang ating espiritu sa espiritu ng Diyos. Kaya kailangan pong may silang na muli. Kapag tayo ay naboborn again, muling inuugnay. Pag tayo po ay naboborn again, ay muling inuugnay ang ating espiritu sa banal na espiritu, sa Diyos. Muli tayong inuugnay ng banal na espiritu, yung ating espiritu sa Diyos. Kaya po mga kapatid, pumupunta tayo sa mataong lugar. Pumunta tayo sa mataong lugar. Mamaya, pag linggo ngayon, minsan pupunta tayo sa mga mall. Matao po siyang lugar. Ang iba sa kanila ay patay. At ang iba sa kanila ay buhay. Yung iba sa kanila, may ugnayan sa Diyos. Yung iba sa kanila, hindi nakaugnay sa Diyos. Ang iba sa kanila, napagharian ng Diyos. Ang iba sa kanila ay hindi. Yun po yung unang gawain ng banal na espiritu sa atin pong inuugnay, na tayo po ay inuugnay tayo ng Diyos pagkatapos nating magsisi, tumalikod sa kasalanan at magbapautismo. Muli tayong inuugnay ng Diyos pagkatapos po nating magsisi, tumalikod sa kasalanan at magbapautismo. Kaya po, ano po yung sabi doon po sa verse, sa Juan chapter 3, 3 to 6. Di pakibasa po, kuya. Sumugot si Jesus, pakatandaan mo, muli bang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, muli bang isang tao ay ipananak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman at
At ang pinanak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Okay, salamat. Diyan po sa verse 6, mga kapatid, ginamit niya yung tinatanong yung salitang Espiritu ay Espiritu. Yung capital E at saka small letter E. Na po. Dalawa pong tinutukoy. Dalawa pong Espiritu. Na po. Yung pag-uugnay doon sa Espiritu ng Diyos at sa Espiritu ng tao. Pinagbabangga niya yung kapakanakan sa laman, yung kapakanakan sa tubig, at kapakanakan sa Espiritu. Kaya nga po, dyan sa verse 5, binabanggit niya yung salitang muli. Na po, binabanggit niya yung salitang muli na kailangan siyang ipanganak na muli. Amen po? Kailangan siyang maipanak na muli, yung unang kapanganakan ng tao ay sa laman. Na po, yung unang kapanganakan ay sa laman, at yung pangalawa ay doon po sa Espiritu. Na po, yun yung tukoy. Tulad din, sabi diyan, tulad din ng sinasabi sa verse 3. Na po, sabi diyan, malibang ipanak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghari ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, wag nating hanapan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos yung isang taong hindi pa naboborn again. Sapagkat normal sa kanya yun. Sapagkat hindi po siya napaghaharian ng Diyos. Hindi mo siya makikitaan na siya po ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi naman inahanap ng Panginoon sa kanya na pagharian siya ng Diyos kung hindi po siya naboborn again. At doon naman sa nagsasabing siya anak ng Diyos, siya ay born again, hahanapan naman siya ng Panginoon, mga kapatid, na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat dapat siyang pagharian ng Diyos. Yun yung normal na buhay niya bilang paglakad sa kanyang pananampalataya. Tingnan po natin, mga kapatid, yung dalawang kapanganakan. Kuya, yan. Dalawang kapanganakan. Yung unang kapanganakan. Alam po natin, mga kapatid, yung unang kapanganakan, isinilang ka mula dun sa yung sinapupunan. Sabi nga, isinilang ka sa tubig. Yung panubigin, yun po yung tinutukoy dyan. Yun po yung unang kapanganakan. Yung isa pa po, kapanganakan sa pamamagitan po ng tubig, yung sinabi ko po kanina. At yung pangapat, kapanganakan sa laman. Na po, sinisilang tayo sa laman. Natakdang araw, ito po ay darating yung kamatayan nung physical na kamatayan. Yung isa po, yung pangalawang kapanganakan ay kapanganakan na muli. Isinisilang muli yung espiritu mo na dating patay, ngayon nagkakaroon siya ng, pag sinilang na muli, nagkakaroon siya ng ugnayan dun po sa espiritu ng Diyos. Na ito ay kapanganakan, hindi mula sa sinapupunan. At yung pangatlo, kapanganakan sa magitan po ng espiritu. Pag-uugnay natin sa espiritu ng Diyos. At ito'y, sabi nga po, kapanganakan sa espiritu. Kaya po, mga kapatid, malaki pong hamon sa atin. Yan na po ang sabi ko, malaki pong hamon sa atin yung pag-aaral na ito. Bakit ko po sinasabi yun? Dapat pong malinaw sa atin yung mga born again. Dapat pong malinaw sa atin yung pagiging born again. Na yung dalawang ito, malinaw po sa atin ito. Dahil alam natin kung paano sila pakikitunguhan. Kung hindi natin maunawaan yung dalawang ito, hindi mo malaman kung paano ka makikitungo sa kanila. Hindi mo malaman kung paano ka iiwas sa kanila. Amen pa? Yan sabi natin na born again tayo, pero doon sa mga grand joke nila, nakikisaw-saw tayo. Pero bilang isang born again, dapat umiiwas ka doon. Amen pa? Kaya dapat malinaw po sa atin ito. Kung paano mo siya pakikitunguhan, paano mo siya tuturuan. Minsan po, hindi pa po, ito, mga kapatid. Minsan po, mga kapatid,
inakatasan tayo ng Panginoon na mga aral ng mabuting balita. Na po, at mga aral na pagsunod sa Panginoon. Yung isang tao, hindi pa siya born again, tinuturuan natin siyang sumunod. Mali po siya, mga kapatid. Kailangan yung isang tao, bago mo siya turuang sumunod sa Diyos, kailangan maunawaan muna, magpasya muna siya na siya'y tatanggapin niya, na siya'y muling isisilang. Amen pa? Kapag tinanggihan niya po, mga kapatid, yung pagiging born again, hindi mo siya po pwedeng turuang sumunod. Sapagat kahit kailan, hindi siya makakasunod. Sapagat hindi siya napaghaharian ng Diyos. Ang makakasunod lamang sa kalooban ng Diyos ay yung nagiging born again. Amen pa? Wala po siyang gitna, mga kapatid. Masakit man po yung sinasabi ko, yung po yung katotohanan. Wala siyang gitna. Malinaw po yun. Si Pablo po, malinaw sa kanya yon. May malinaw sa kanya kung sino yung anak ng Diyos na pagharian ng Diyos at sino yung anak ng Diablo na pinagharian ng Diablo. Kapag hindi malinaw sa atin yon, palagi po mako-compromise yung ating pananampalataya, hindi po tayo magiging mga saksi ng Panginoon. Amen po? Amen? Sabi ng iba, sabi ng iba, lahat naman tayo ay anak ng Diyos. Opo, lahat naman tayo po anak ng Diyos. Lahat tayo ay anak ng Diyos mula po kay Adan, na nahulog sa pagkakasala, nahiwalay sa Diyos. Anak tayo ng Diyos kay Adan, mula kay Adan. Pero tandaan po natin, nung mahulog si Adan, nahulog din ang lahat ng tao sa pagkakasala, sapagkat lahat tayo ay nagmula kay Adan. Nalahian po, namana natin na po. Namana po natin yung, hindi po kasalanan yung minana natin kay Adan. Namana po natin yung simple nature, yung kahinaan natin para mahulog sa pagkakasala. Kaya lahat po ng tao ay nagkakasala at nahiwalay sa Diyos. Kaya't kailangan pong maipanak na muli ang atin pong espiritu. Kaya't sa ngayon, hindi lahat ng tao. Kaya sa ngayon po, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. May nahiwalay na mga anak ng Diyos. May nahiwalay. Tutuntunin natin, sino ba yung nahiwalay at sino ba yung nakabalik, muling nakaugnay sa Panginoon. Yung mga anak ng Diyos ay nahihintulad po sa Panginoon Kristo. Amen po? Kung sinasabi natin na anak tayo ng Diyos, nahihintulad ka sa Panginoon Kristo nung siya po ay nagkatawang tao. Kung tayo naman po ay anak ni Adan, nalintulad tayo na kay Adan nung papaano po siya nahulog sa pagkakasala, kung paano siya nahiwalay sa Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay nagtataglay, ang mga anak ng Diyos ay ang nananalaytay sa kanyang dugo ay ang Panginoong Kristo. Amen po? Malinaw po yun, mga kapatid. Bagamat yung kamatayan ng Panginoong Kristo ay kamatayan para sa lahat ng tao. Subalit yung tao, kung magpapasa siya na ayaw niyang tanggapin yung kamatayan ni Kristo ay para sa kanya, hindi po pinagpipilitan ng Diyos. Pasya po, malaya po ang bawat isa. Pero sa mga born again, ang nananalaytay sa kanya ay dugo ng Panginoong Kristo. Sa mga hindi naman po born again, ang nananalaytay sa kanya ay yung dugo ni Adan na makasalanan. Kaya ngayon, sabi nga po, dapat tayo po bilang isang magkakapatid sa Panginoon na siyang nananalaytay sa atin ay yung dugo ng Panginoon Jesus. Higit po natin dapat pagmalasakitan ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen pa? Sapagkat tayo yung magkakasama hanggang doon sa langit. Kahit na po magulang natin, kahit na po kamag-anak natin, kahit na po anak pa natin,
matapos niyang marinig yung mabuting balita, mga kapatid, at hindi niya tinanggap yung mabuting balita, nagpasya siya na ayaw niyang mag-born again. Hanggang dito lamang tayo sa mundo. Hanggang dito lamang sa mundo siya magiging kasama natin. Pagdating sa buhay na walang hanggan, hindi natin siya makakasama. Sapagkat pasya niya yun. Amen pa? Pasya niya yun, mga kapatid. Sinilang tayo na may kalayaan. Pagkatapos, kaya nga po sa pangangaral, sa mga Bible study, sa pagtuturo, hindi po pinagpipilitan ng salita ng Diyos. Hindi po binabargain, hindi po pinag-uukay-ukay. Itinuturo ng malinaw, pasya ng tao, kung papakinggan niya at susundin. Subalit yung mga born again ay dapat sumusunod sapagkat ang dugo na nananalaytay sa Kanya ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kung sila man ay nakarinig at naunawaan nila ang mabuting balita, nagpasya sila na ayaw nilang muling maipanganak ang kailang espiritu o ayaw nilang magiging born again. Wala po, mga kapatid. Hanggang doon lamang. Hanggang dito lamang yung kailang buhay. Kaya nga po, mga kapatid, ang espiritu ang umuusig. Ang espiritu po ang umuusig sa atin. Ngayon, ang tanong, tutugon ka ba doon sa pag-uusig ng banal na espiritu? At tingnan po natin, mga kapatid, yung Juan, chapter 16, verse 8. Kuya, pakibasa po. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matawid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Yan. Ano po ang sabi diyan, Juan? Pagdating niya sa kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan, tayo, na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan. Pagdating po ng banal na espiritu, siyang magtuturo sa kanila. Mayroon po dyan sa binasa natin, mayroon pong mali na salin na po. Ganito po, mga kapatid. Ewan ko kung kinuha ni Kuya yung Greek na salin na po. May mali po na pagkakasalin. Hindi ko po alam kung bakit ganyan yung pagkakasalin. Subalit, yung tamang salin, ang sabi po, na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan. Na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan. Ang salin po sa Greek word, ang salitang English, he will convict the word on consuming sin. Ang tamang salin sa Tagalog, pagdating ng banal na espiritu, uusigin sila ng sanlibutan tungkol sa kasalanan. Uusigin tayo. Uusigin yung mga, kahit hindi po siya Kristiyano, kapag nakarinig siya ng salita ng Diyos, uusigin siya. Tayo mga born again, inuusig pa rin po, mga kapatid. Mamaya makikita po natin kung paano po tayo inuusig. Kaya po, pasya ng tao kung tutugon siya dun sa pag-uusig. Kung makikita po natin, mga kapatid, yung pangaral, unang pangaral ni Pedro, ano ang sagot? Nabagabag sila, nausig sila. Kaya nga, nagpausig sila. Paano sila nagpausig? Anong sagot? Ano ang gagawin namin? Pagkatapos silang marinig ang banal na espiritu, katuro ng mga apostol, nausig po sila, ang sagot nila, ano ang gagawin namin? Trabaho ng banal na espiritu sa buong sanlibutan, Kristiyano man at hindi, uusigin ang tao tungkol sa kasalanan. Kaya po, kapag tayo po ay nangangaral na ba tayo, mga kapatid? Kapag tayo po ay nangangaral, huwag natin iisipin na baliwala sa kanila. Pag tayo nangaral sa kanila, malinaw yung ating itinuturo, malinaw na unawaan natin, malinaw na naunawaan nung tinuruan natin. Huwag po natin isipin na baliwala sa kanila. Nauusig po sila. Kahit na po tayo ay nauusig din.
kapag hindi natin naipapamuhay o handang ipamuhay. Basta po lumalabas ang salita ng Diyos. Ulitin ko po. Basta po lumalabas ang salita ng Diyos na lihitin mo sa kanila, sa iyong tinuturuan. Kahit na dinened man nila yung salita ng Diyos, ay nauusig po sila ng banal na Espiritu. Dahil po sa susunod na nilang pakinggan ang salita ng Diyos, anong nangyayari? Nagdesisyon po silang na ayaw na nila pakinggan. Nagpasya silang ayaw nilang pakinggan. Ibig sabihin, nausig sila. Amen po? Nausig po sila. Kaya lang, ginamit nila yung kalayaan nila na ayaw na nila pakinggan. Ibig sabihin, nausig sila. Nagpasya sila. Pasyan nila yun mga kapatid. Ang mahalaga, malinaw para sa kanila. Sa atin naman po, mga kapatid, na naboborn again, kapag po tayo ay nauusig ng ating mga maling ginagawa, ganito yung nangyari. Ganito rin ba yung nangyari sa inyo? Ay maganda yun. Na po, maganda yung aking napakinggan. Kaya't aking susuriin at susunod na pakikinig ko, igit ko pang uunawain kung ano yung tinuturo sa akin ng banal na Espiritu. Amen pa? Yan naman po, dun sa mga handang magpausig sa banal na Espiritu at sumunod sa kalooban ng Diyos. Pinapakinggan niya at hanapin niya uli yung salita ng Diyos. Kaya po, bumabalik siya muli sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganito po yung naboborn again. Kaya po, ang pagsaksi sa Panginoon Hesus, may ayaw at may gusto. Ganito po ang pangyayari pagdating ng banal na Espiritu, nauusig niya ang sanlibutan tungkol sa kasalanan. Ganyan po ang kanyang trabaho. Lalo na po na tayong mga Kristiyano na, lalo tayong uusigin kung nakakagawa tayo ng kasalanan. Dati, yung kasalanan, binabaliwala lang po natin nung hindi pa po tayo born again. Baliwala lang. Sinasanay lang natin yung paggawa ng kasalanan. Pero sa ngayon po na tayo born again hindi natin siya binabaliwala yung kasalanan. Tayo po ay nagpapausig at tayo po ay nagpapatuwid kung mali yung atin pong ginagawa kapag tayo po ay nausig. Inaamin natin yung dapat aminin, huwag dapat natin sabihin kung yung hindi naman dapat sabihin. Amen po? Kung yung sinasabi natin na po hindi siya magbibigay kay kapatid ng kalakasan, kung hindi ito magbibigay ng kapurihan sa Diyos, kung makakasira sa ating buhay pagiging Kristiyano, hindi dapat natin binabanggit. Sapagkat tayo po ay born again na, isinilang na muli. Muli na pong inuugnay ng Panginoon. Sapagkat ang Espiritu po ang naglalakip sa Panginoong Hesus at sa Iglesia. Na makikita po natin doon po sa 1 Corinthians chapter 12-13. Yan. Ano po ang sabi diyan, mga kapatid? Pakibasa, kuya. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Yan naman po, mga kapatid, sa binasa ni Kuya, mayroon naman po muling paglilinaw ng salin. May paglilinaw po sa salin na ito sa verse 13. Sabi po diyan, tayong lahat ay binautismuhan mula sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Ang tamang salin po, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa pamamagitan po, binautismuhan tayo sa pamamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Ito po yung layunin, mga kapatid. Ito po yung layunin natin bilang isang iglesia. Yun po yung layunin, magkaisa dahil tayo ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang Espiritu. Ito rin po yung layunin ni Pablo sa iglesia ng Corinto, yung atin pong
binasa. Atin pong aralin na po. Ano po yung nangyari sa iglesia ng Korinto? Bakit sinabi ni Pablo yung talata na iyan? Nagkakagulo po noon sa iglesia ng Korinto. Nagkakaroon po ng pagkakampi-kampi. Kampi-kampi, Hudyo sa Hudyo, ano po? Hintil sa hintil. Yan po yung nangyari sa iglesia ng Korinto. Ang sabi ni Pablo sa kanila, lahat tayo'y binautismuhan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan. Bakit ngayon kayo ay nagkakampi-kampi? Kung isa yung nagbautismo sa atin. Bakit kayo ngayon ay nagkakakampi-kampi? Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu ang sumasa atin ay ang banal na espiritu. Ang tanong, sa iglesia ng Korinto, bakit sila nagkakampi-kampi? Mayroon bang ibang espiritu? Anong sagot mga kapatid? Mayroon bang ibang espiritu doon sa iglesia ng Korinto? Ano pong sagot? Meron po, mga kapatid. Meron ibang espiritu doon sa iglesia ng Korinto. Espiritu ng kasalanan, espiritu ng kasamaan, espiritu ng pagkakampi-kampi. Kaya po sabi diyan, kaya kailangan silang mausig sa kanilang ginagawa. Kailangan po silang mausig sa kasalanan na ito. Kailangan po silang maituwid. Na po? Ang mga handang magpausig, nagpapatuwid. Mga kapatid. Ang mga nagpapausig, handang magpausig, nagpapatuwid. Doon po sa kailang mali. At muli po silang inilalakip ng Panginoong Hesus sa iglesia. Ganito po yung dapat, mga kapatid. Ganun yung dapat bilang isang Kristiyano. Ganun dapat kung tayo ay kabahagi na sa iglesia. Tayo po ay nagkakasala pa rin, po pwedeng magkasala pa rin, sapagkat yung laman natin ay nasa laman pa kung anong katawan ni Adan. Kaya nga, yung katawan na ito, hindi po ito katanggap-tanggap sa langit. Kaya nga, bago tayo dalhin, bago tayo makasama sa kaharian ng Diyos, papalitan ito ng panibagong katawan. Amen po? Ngayon, kung tayo po ay nagkakasala, kailangan kung tayo mga born again na, dapat hindi siya nanatili sa kasalanan, at ito ay tinutuwid, mga kapatid. Nagpapatuwid po tayo. Dapat. Amen pa? Yan. Ganito dapat po, mga kapatid. Mula sa sanlibutan, tungo sa kaharian ng Diyos. Meron po dyan ba kuya yung drawing? Yan. Para makita po natin. Buhat tayo dun sa madilim, papunta dun sa liwanag. Doon na tayo ngayon sa liwanag. Isang Kristiyano dapat hindi na bumabalik dun sa madilim. Pero po pwede rin pong mga kapatid na kung papasyahin, gugustuhin ng tao, gusto niyang bumalik sa madilim na buhay. Pasya pa rin po yun ng tao. Pero tiyakin lamang na kung nandun ka sa kadiliman, tiyak na kung datnan ka ng Panginoon, lawang apo yung patutunguhan. Sapagkat nawawala po yung pagiging born again. Kapag tayo ay nanunumbalik dun sa kasalanan at ayaw mo nang matuwid at nanatili tayo sa kasalanan. Sabi nga po, isinilang sa laman lamang na namumuhay kasalaman, mga kapatid. Hindi po, yung isang born again, hindi dapat namumuhay sa laman, kundi tayo dapat ay isinilang sa laman at sa espiritu. Nakaugnay yung ating espiritu doon sa espiritu ng Diyos. Ganun po yung born again. Ang isang Kristiyano ay dalawang ulit siyang naisisilang sa laman at sa espiritu, sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang isang Kristiyano tunay na lumalakad sa patnubay ng banal na espiritu. Dalawa pong klaseng tao sa mundo. Sa mundong ito, isa pong sinabi ko kayo na, isa pong patay sa espiritu at isang buhay sa espiritu. Kaya po mga kapatid, suriin po natin yung atin pong mga sarili. Yung ating sarili po, yung dapat natin suriin. Hindi po dapat natin suriin yung iba, mga kapatid. Suriin natin yung atin pong sarili kung alin tayo sa dalawang ito. Kung tayo nga ay patay sa espiritu, ubuhay na may ugnayan, buhay sa espiritu na may ugnayan sa Diyos.
Dahil minsan po nangyayari, buong akala natin na tayo po ay napaghaharian ng Diyos. Buong akala natin tayo po ay napaghaharian ng Diyos sa magitan ng banal na Espiritu. Yung pala po ay hindi. Na po. May katiyakan po ang napagharian ng Diyos. May katiyakan po yung isang taong napagharian ng Diyos. Lumalakad siya sa patnubay at usig ng banal na Espiritu. Amen po? May katiyakan kung siya sabi siya ay, na siya ay born again. Hindi lamang sa salita. May katiyakan. Lumalakad siya sa usig sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen po? Atin ko pong pinuputol yung atin pong aralin. Na po, atin pong itutuloy sa susunod na linggo. Kaya inaasahan ko po na kayo narito at dapat talaga ay narito. Amen po? Kapagkat kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko na dapat kayo narito, basahin niyo po yung Hebrew chapter 10, verse 25. Maraming salamat po at nawa, napagpala po tayo ng salita ng Diyos. Hello po. Hello po, good morning po. Dadako na po tayo sa kapahayagan ng pananampalataya. Inaanyayahan ko pong tayo tumayong lahat at ako po isabayan ninyo sa ating pagbabasa. Una po, ang Biblia ay salita ng Diyos na hindi nagkakamali. Ito ang pinakamataas na saligan ng ating mga pananampalataya at pamumuhay. Pangalawa, ang Diyos ay tatlong persona ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu mula sa walang hanggan at hanggang sa walang hanggan. Ang Panginoong Hesus ay ang salita, Diyos na naging taong katulad natin. Siya ay ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, isinilang sa pamamagitan ng Birheng Maria, at namatay alang-alang sa atin. Siya ay inilibing at muling nabuhay mula sa patay, sa ikatlong araw ay umakyat sa kalangitan. Siya ay babalik upang hatulan ang mga nabubuhay at mga namatay na. Pang-apat, ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Sila ay nililigtas lamang dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus at ng kanyang ginawang pagtubos mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Panglima, ang Banal na Espiritu ay ang Espiritu ng Diyos sa isinugo sa Iglesia upang bigyan ito ng kakayahan na mamuhay ng banal at ipagsaksi ang Panginoong Hesus sa buong sanlibutan. Pang-anim, ang Iglesia ng Panginoong Hesus ay iisa lamang. Ang kanyang katawan at siya ang pangulo nito. Kabilang dito ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Pampito, ang Iglesia ay mayroong tungkuling ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa. Ito ay magaganap niya sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga iglesia at pagtataguyod ng gawaing ito sa pag-iikapu at pagkakaloob. Ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon ay kakaunin upang makasama na ang Panginoong Hesus sa walang hanggan. Pagkatapos, ang Panginoon ay babalik upang hatulan ang sandaigdigan at ang mga naririto. Pagkatapos, ang lahat ng mga namatay ay bubuhayin muli ng may pagkakasunod-sunod, huhukuman ang lahat ng mananampalataya
Huhukuman din ang lahat ng hindi nanampalataya at hindi mananampalataya. Ang lahat ay mabubuhay sa walang hanggan at sila ay itatalaga sa iba't ibang kalalagayan. Number 9. Ang bautismo sa tubig, ang tugon, pananampalataya at pakikipag-isa ng Kristiyano sa Panginoong Hesus. Ang banal na hapunan naman ang paulit-ulit na pag-alala sa pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Pag-aasawa ay banal at dapat na pag-ingatan. Ito ay makabiblia, panghabang buhay at sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Thank you. Good morning po mga kapatid. Morning. Ngayon po, bago tayo magkaloob, tayo po muna ay babasa sa Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 6 to 8. Sabi po doon, tandaan ninyo ito, ang naghasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangailangan upang may magamit kayo sa pangkakawang gawa. Mga minamahal, tayo po ngayon ay dumako sa ating sama-samang pagkakaloob sa ating Panginoon bilang isang iglesia. Ang may akda po ng pagbibigay ay ang ating Panginoong Diyos. Siya ang nagbigay at patuloy na nagbibigay dahil po sa dakilang pag-ibig at pagsamba sa Kanya. Tayo po ay sama-sama at sabay-sabay na mag-alay dito po sa ating harapan ng ating mga ikapo at mga kaloob na mayroong kagalakan sa ating mga puso. Sige po, yung mga nais na magbigay ng kanilang mga ikapo ay maaari na pong tumayo at maghulog po dito sa ating harapan, dito sa ating box. Okay po, panalangin po natin ang ating mga ikapo at kaloob. Ama naming nasa langit, maraming salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat Ama sa mga tao, sa iyong mga anak na patuloy na nagiging tapat o Lord sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga ikapo at kaloob. Maraming salamat Lord sa isang linggo niyo pong pag-iingat, paggabay sa bawat sa amin at patuloy niyo pa rin po kaming gabayan Ama ng iyong banal na Espiritu sa aming mga pang-araw-araw po na aming mga ginagawa sa aming mga trabaho o sa anumang mga aming pinagkikitaan o God. Maraming salamat Ama sa umagang ito. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ngayon po, tayo po ay dadako sa ating Sunday program po para sa next week, January 14. April 14. Balik sa bagong taon. April 14, 2024, sa ating Sunday program po, tuwing linggo ay patuloy pa rin po nating ginaganap ang ating worship service po. Nagsisimula ito ng alas 9 ng umaga dito sa ating worship center at sa via Zoom po. Mayroon pa rin pong online. So, para po sa mga kasama sa Sunday program, panatilihin po nating tingnan ang ating group chat at bulletin board para sa updated schedule. At atin pong hinihikayat na dumating ng mas maaga bago po magsimula ang ating gawain. Sa ating tithes and offering naman, maaari po nating ihulog ang ating mga ikapo at kaloob sa ating offering box dito sa ating worship center o kaya naman para sa online ay makipag-ugnayan lamang po kayo sa akin. Sa prayer meeting naman po natin, ito po ay ginaganap
Online lamang po ito tuwing ika-7 ng gabi ng Miyerkules. Huwag din po nating kaligtaan na i-check po ang mga prayer meeting assignment na sinisend naman po ni Kuya Vic. At ganun din naman tuwing huling Miyerkules, meron po tayong talastasan via Zoom only at nawa ang lahat po ay makilahok dito sa ating gawain. Para naman sa ating mga Bible studies, hinhikayat po natin na ang bawat isa ay maging bahagi ng bawat clusters. Pwede po tayong makipag-ugnayan sa bawat cluster leaders o kaya naman po kay Ate Virgie Occidental para sa ating mga available na schedules. So ngayon pong umagang ito, meron pong magbe-birthday? Wala po, wala. Okay. So, safe tayo ngayon. Mayroon pa naman tayong safe pala, wala pong may birthday, wala pong may anniversary. So, ngayon po, welcome po natin ang ating bisita, si Kuya Bobby at si Ate Daily Kahayon. Pwede po kayong tumayo. Welcome po sa JFCM Kabuyao. Okay, karagdagan pong paalala mga kapatid. Mamaya pong hapon, mayroon pong gaganapin pong seminar, yung biblical counseling po. Para lamang po ito sa mga nakapagtapos ng SO Module 2, na po, siyang nagtuturo sa mga Bible study. Sa lahat po ng asawa ng apprentice elder at elder, at sa lahat po ng Sunday School teacher. Maraming salamat po at inaasahan ko po yung inyong pagdalo at nawa po tayo po'y dumating, sabi ni Ate Alma kanina, dumating sa tamang oras. Maraming salamat po. At gayon din po, pala, dagdag pa, next week, second Sunday po, meeting po ng mga elder at apprentice elder. Maraming salamat po. Sige po mga kapatid, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo po at tayo po ay magwawakas na sa ating gawain. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Amang nasa langit, Diyos na banal at dakila sa lahat. Kami po, Panginoon, bilang iyong isang iglesia, Panginoon, ay narito sa umagang ito, nagpupuri, Panginoon, at nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, na niloob mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay makibahagi, Panginoon, sa panambahang ito. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit mo na para maging matagumpay ang pagtitipong ito. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa kalusugan na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng kagalakan, sa lahat ng kalungkutan na aming nararanasan sa bawat araw na nagiging kalakasan sa amin, na patuloy na pinagkakatiwala sa iyo na sa lahat ng aming nararanasan sa aming buhay, sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon, alam po naming ito'y aming mararanasan. Ngunit salamat dahil alam po namin na nariyan ka, na maasahan, at tunay na aming sanggalang sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Kaya ang papuri namin ay sa iyo, Panginoon. Aming Ama na sa langit, patuloy po naming nilalapit ang iglesyang ito sa kabuuan po ng mga kinabibilangan ng bawat ministeryong bumubuo dito. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong habag sa bawat isa na bumubuo dito, naway patuloy niyo pong bigyan ng karunungan ang mga tagapanguna kung paano po mapapangunahan at patuloy po mapag-iingatan ng iyong mga anak, Panginoon, na bahagi dito. At dalangin po namin, Panginoon, sa aming mga kapatid na hanggang sa kasalukuyan ay wala pang ministeryong kinabibilangan. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay sa mga pag-aaral naming
natutunghayan at pag-aaralan ay lubusan po nilang maunawaan na ang isang mananampalataya ay hindi maaring makapamuhay ng walang ministeryong kinabibilangan, Panginoon. Kaya ang pagpapasakop at pakikibilang bilang isang bahagi ng iglesia, nawa sa kanilang buhay, Panginoon, ay kanila pong kasamin. Nang sa gayon, sa kanilang paglilingkod, Panginoon, ay patuloy na matunghayan at makita, Panginoon, ang iyong katapatan, ang iyong pangunguna sa paraan ng paglilingkod na ninanais mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa panibagong linggo na aming kakaharapin. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, karunungan kung paano po namin patuloy na babaybayin ang gabay ng banal na Espiritong aming Parakleto, Panginoon, sa pagtugon at pag-aasam, Panginoon, na maisaganap ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, patuloy na magtiwala at patuloy na umasa lamang sa iyo dahil alam po namin na sa buhay namin ito, hiwalay sa iyo, Panginoon, wala po kaming magagawa, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon, na dumaranas ng mga sakit at karamdaman. Ikaw nawang patuloy na humipo sa kanilang kalalagayan. Gamitin niyo po, Panginoon, ang mga gamot, ang mga doktor, Panginoon, na tumugon sa pangangailangang pisikal na ito, kagalingan sa mga sakit at mga karamdaman na aming tinataglay, Panginoon. Sa lahat ng ito, Panginoon, alam po namin na maari po namin itong ipagkatiwala sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang namin binibigay, Panginoon. Sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus. Amen. Sa ating pong benediction, sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, at ang pakikipisa ng Espiritong Banal. Tanggapin po natin ang pagpapalang ito, humayo tayo ng may kagalakan at pagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat po at tapos na po ang ating pagtitipon. Mga kapatid, muli po tayong sama-samang mag-alay ng awiting pasasalamat sa ating kataas-taasang Diyos. Amen! Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng kalungkutan. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Minsan pa tayo po'y magpasalamat. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang iyong kabutihan. Amen. Binigyang kulay ang buhay kong ito, tayo po'y magsaya. Hallelujah! Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko
JFCM Kabuyao. Ngayon, sa 25 taon, pagpapakatatag at pasasalamat. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 7.